Nako, magsasubstitute ata itong si Marcos Jr. kay Auntie Claire ngayong araw na to. Press con ho sa Malacanang at ang magsasalita itong si Marcos Jr. At dito rin ho sa video na to, pag-uusapan ho natin yung naging interview nitong si Ma'am Jessica Soho dito sa ating mga magigiting na mandirigma na nagbulgar ng kanilang nalalaman dyan sa issue ng kickback. At dito rin ho sa video na to, ipapasadaan ho natin itong privilege speech nitong si Ping Lacson kahapon dyan sa Senado. Anak ng toka, di ka ba naiiyaan yan, sir? Naunahan ka pa ni Ma'am Jessica? Naunahan ka pa niyang tanungin, naunahan ka pa niya na magtanong doon sa mga ex-Marines. Inimbitahan ho kasi nitong si Ma'am Jessica, itong ating mga magigiting na mandirigma na isiwalat ang kanilang nalalaman sa mainstream media. Kaya naman, palakpakan ho natin at talagang matinding saludo ang binibigay natin dito kay Ma'am Jessica Soho. Pero bago ang lahat ng yan, like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Unahin na ho muna natin itong naging interview na to ni Ma'am Jessica dito sa ating mga magigiting na mandirigma. Sample lang to, kumbaga para medyo mag-init ang dugo nitong si Pinky kasi ngayong mga panahon na to parang wala ho siya nakikitang dahilan para ipatawag itong mga ex-Marines na to. Ang problema ho dito mga kababayan, pagka pinatawag ho nito si Ping Lacson to, ang mangyayari ho, sa bayan ng Pilipino malalaman ang mastermind dito sa issue ng mga anomalyang flood control. At base sa ating nakikita, yung mga kaibigan niyang kasama niyang nangampanya noong 2025 midterm election, di ba? Sila din ho yun. Kaya hindi ho niya pwedeng imbestigahan siguro. Pakipanoorin na ito mga kababayan. Game. Ma'am Jessica, salamat game. Ano pa nasaksihan mo, Bernard? Pag di-deliver lang po namin kay BBM sa Ilocos. Nako! Naghatid po kami ni Kong Saldi doon. Magkano yung dinala niyo? 3 maleta, ma'am. Yan ang sinasabi ko, ma'am. Dapat talaga merong special effects. Gaboom! Boom! Meron ganun, di ba? 4 na maleta sa Ilocos Norte. Kasama niya si boss. Unang operation na nasamahan ko, ma'am, yung nag-deliver kami ng halos 50 na maleta kay dating speaker. Dating speaker. Oy, Ping Lacson! Di ka ba nahihiya niyan? Hindi ka ba nahihiya niyan? Ay, matindi to. Kumbaga paninira sa pangalan ng presidente ito. Kailangan makulong itong mga to kung sakaling nagsisinungaling sila. Patawag tayo, moto proprio hearing dyan sa Blue Ribbon. Yan ang problema. Mga kababayan, kaya kung di pa ho kayo nakikiisa sa panawagan na magkaroon ng leadership change, regime change dyan sa Senado, sabayan nyo na ho ang ating mga kababayan ngayong mga panahon na to. Dahil pagka hindi nagkaroon ng regime change dyan sa Senado, malaki ho ang ating magiging problema dito. Mantakin nyo. Di ba? Magkakagyera na, hindi pa natin alam kung hindi pa napapanagot yung mastermind dito sa issue ng mga anomalyang flood control. Magkakagyera na eh. Real talk ha. Pwede hong pumutok ito sa isang malakihang world gera kung tawagin. Hindi ho biro yung nangyayari na yan sa Middle East. Tinatawa-tawanan lang natin yan pero mabigat ho yan mga kababayan. Di ba? Mabigat ho yan. Okay, tayo yung nakaantabay sa mga development dyan sa region na yan at yung mga kababayan nating OFW, sana mag-ingat ho kayo ngayong mga panahon na to. Kayo ho talaga ang tunay na bayani. Pero di ba yung sa affidavit ninyo, merong pag large, medium, may expendable bag pa. Alam niyo kung magkano? Minsan nakwento ng executive ni Kong Saldi, almost ang laman doon is 50 to 70. 50 to 70 million. O kala mo madam hindi ka pa ba magpapatawag, Ping? Kakahiya ka naman. Malaki rin po yung naging papel namin, ma'am, sa ICC. Security po, yung tinatawag nilang foreigner, yun po pala yung ICC investigator. Ocular muna sila, ma'am. Ocular. Nakipag-meeting sila at kay ST po. Codename po yan ni Sunny Trillanes. ST. Ba't di pa nalagay ng D? Para STD, no? ST, Shani Trillanes. Codename pala nitong si Trililing ST. Wala nga yung tawag natin sa kanya, STD. Si Trillanes, as far as
they are concerned, nakita lang nila sa meetings, tama po. Hindi lamang po yun. Nakita rin nila, nabibigyan siya ng pera, nadedeliveran siya ng pera. Your timing is suspect, Attorney Baligod, kasi nagpa-presscon kayo one day after simulan itong ICC pre-trial ni Duterte sa The Hague. Sa mga pinambakbak nila, sa sinabi nila, yung mga litrato daw po na nakunan, mukhang AI generated daw po. Oo. Bakit daw nakasama si Senator De Lima sa listahan ng mga pinag-deliveran ng pera? At the time, nakakulong pa siya. Hindi naman ho 2022 yung delivery sa kanya. Sinong nakakita kay Senator De Lima? Anong nakita nyo exactly? Nako, matindi yan. O tuloy ho natin sa baba. Kumbaga, ito ika nga, rekta-rekta na ho ito. Wala nang maraming cheche-bureche. Ano naman ho ito? Si Trililing. Ito ang pagdi-deny ho niya. March 1. Attending yung meetings daw na nandun si Zaldico, si Speaker Romualdez. Wala pong mga ganyang mga Pamilya. meetings. Wala pong mga ganyang mga meetings. Wala meetings. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakayalig niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Sir, when was Sinungaling talaga tong si Trililing. Kaya di ko mamalaman sa mainstream media bakit kinukuhanan nyo pa ng panig yung sinungaling na mama na yan. I-deny niya, walang pag-uusap sa pagitan ng mga ICC. Hindi niya inasistihan. Tapos biglang aamin itong ombudsman. Galit ka ba? Oy, boy, galit ka ba? Galit ka ba kay Trililing? Pambisa. Last, hindi ko na maalala. Maybe less than a year ago. Malaki rin po yung naging papel namin, ma'am, sa ICC. Ito, tuloy natin. Ano lang ho ito, kumbaga isang search lang to, lumabas na ho lahat ng ito. Game. Panoorin ang eksenang ito sa special ni Maring Jessica Soho dahil Ay, dito ganito. malalaman Hindi maganda yung ganyan. Hindi maganda yan. Ito maganda. Dito sa 18, dalawa sa kanila ay connected sa Philippine Army noon. At 16 ay former Marines, no? Paano kayo napasok kay Congressman Zaldico? Nag-start po ako ng work kay Kong Saldi. Hindi pa siya congressman. Din kausap siya ni Kong Romualdez na maging Pro 2022. 2022, nag-start na po yung Ay, tuloy natin mamaya yan. Dito muna tayo kay Dare to Ask. Ito. Kay Dare to Ask muna tayo. Game. sinabi niyo ho kanina, for emphasis lang po, si Trillanes, Yan. as far as Ano they yun are eh? concerned, nakita lang nila sa meetings, tama po. Hindi lamang po yun. Nakita rin nila, nabibigyan siya ng pera, nadedeliveran siya ng pera. Pero, di ba, attorney, unless it's proven that the money was sourced illegally, wala mang kaso yon. Kasi pagpunta ng ICC investigators dito, they would need assistance. I don't think Trillanes is guilty of any crime, is he, for assisting the ICC inspectors. Pero sa batas, wala naman ho siyang nababiolate, di po ba? Sa atin ay kinidnap si Duterte at kasama siya sa conspiracy for the rendition of Duterte sa Netherlands. That is a crime, kidnapping. Ha? Nako, yari si Trililing. Kulong ka, Trililing. Ito sigurado ko kay Trililing sa susunod na administrasyon, Brad. Kulong ka, sigurado ko. Kulong itong si Antonio Trillanes. Balik ka, kalaboso ka. Himas Reyes ka. Ngayon pala, kung ako sa'yo, Trililing, mag-impake ka na. O, eto na ho tayo kay Ping Lacson. Ito kasi, kumbaga, dapat mahiya na ito si Ping Lacson sa mga nangyayari na to. Mantakin mo. Maunahan ka pa ni Ma'am Jessica na mag-interview dito sa mga ex-Marines. Di ba? Di ka ba nahihiya dyan? Di ka ba nahihiya dito kay Ma'am Jessica Soho? Hoy, Pinky! Lunya ka. Ano ka naman? Konting kahiyan naman sa balat, Brad. Anak ng toka. Pakinggan natin ang privilege speech nito si Unggoy. I rise today on a matter of personal and collective privilege. As chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, I have been subject of criticisms for not scheduling the 18 ex-military personnel who faced We're getting to his nerve na kasi nag-privilege speech na siya. Kasi kung ano yan, kung walang dating sa kanya, yung panawagan ng sambayan ng Pilipino, hindi magpe-privilege speech yan si Ping Lacson Boy Tago. Malamang sa malamang, we're getting to his nerve na. Naano na ho siya, nagagalit na ho siya sa mga nananawagan na, ba't di ka nag-imbestiga? Ba't di ka mag-imbestiga? Bakit di ka nga naman mag-imbestiga? Para mapakulong natin yung mga sinungaling yung mga yun. the media
in an organized press conference at the historic Club Filipino on the eve of the 40th EDSA People Power Revolution to be called and testify before your committee on accountability of public officers and investigations. During the said press conference last February 24, these 18 individuals made claims on their supposed knowledge as former security personnel of one of the key personalities in the flood control scandal, former Congressman Saldico. To be clear, while every imputation of a crime warrants our attention, none deserves our blind deference. In the same manner that everyone has a right to be heard, it is not a license to mislead. Hence, while I reserve judgment on the merits of the testimonies, I am duty-bound to raise questions of logic and, at the very least, basic mathematics. These are not intended to disparage the Teka lang, Brad. Patawag mo sila sa hearing. Huwag mo sagutin yung mga argumento nila dyan sa plenaryo. Magpatawag ka ng hearing. Lang yan. Hindi pa natin napag-usapan. Wala pang nangyaring hearing. Kinokontra mo na yung mga argumento nila. Walang yan. testimonies of the said... Doon mo sila ipahiya. Doon sa Blue Ribbon Committee. Mga kababayan, yan ho ang meron tayong Senado ngayon. Circus. Dahil sa kagagawan nitong walang yang senador na to na nagngangalang Ping Lacson at nitong si Tuta Soto. Individuals. Ginawang bulag. But rather, ensure that proper evaluation of the credibility and reliability of both the source or sources of the information and the information itself adhere to rational and logical standards of believability before we take appropriate action. Siguradong bibigyang kulay na naman ng mga trolls ang mga tanong na ito. Pero isipin na lang natin kung magagamit ang mga nasabing aligasyon bilang instrumento ng propaganda o anumang motibo, hindi ba dapat ay logical at mathematically possible man lamang ang mga akusasyon? If only for argument's sake, Mr. President, let us Hindi, anong argument? Patawag mo sila dyan sa Blue Ribbon. accept the statement of Attorney Levy Baligod last weekend that the 805 billion pesos in kickbacks did not come solely from flood control project appropriations, contrary to what was initially reported. Hindi, yan sinasabi ko sa iyo eh. Ang problema kasi sa iyo, bida-bida ka kagad. Kagad mo sasabihin, parang hindi ata realistic yung 800 billion na yung naka-appropriate lang sa mga nailaan lang pondo sa DPWH, 1 trillion. Di wala na tayong nakitang proyekto. Yan ang problema sa iyo. Winawasak mo yung argumento, di ka pa nag-iimbestiga. Sinasagot mo si Atty. Bali, hindi. Tanungin mo sila, magpakita ka ng impartiality. Di ba? Mag-ipresenta mo sarili mo bilang naghahanap ng katotohanan. Hindi kinukontra mga argumento nila. Harapin mo sila, tanungin mo sila, detalye, at kung sino mga na-deliveran. Diyan ako maniniwala. Matatapos ang hearing, sasabihin mo, sinungaling ka. Bakit? Ito yung mga ebidensya. Mali ang sinabi mo. Ganon. Hindi yung babanat ka ng ganyan, nasa plenaryo ka. Ano kasi Raulo? Let us consider the available variables that must inform our analysis, Mr. President. As earlier computed by the late Senator Ramon Revilla Sr. and further corroborated by Mr. Curly Discaya during one of our BRC hearings, 1 million pesos approximately weighs 1 kilogram. Basically, this means that the two executive assistants of Saldico, assisted by 18 ex-military personnel and other unnamed personalities, received, unloaded, repacked, and reloaded and moved 805,000 kilograms or 805 metric tons in paper bills over a certain period of time. And this does not include yet the weight of the packages themselves. Thus, we need to add around 53,600 kilograms or 53.6 metric tons, representing the combined weight of at least 13,400 large empty maletas or suitcases to accommodate 805 billion pesos, with the assumption each was made of soft
sided nylon or polyester materials, each weighing around 4 kilograms. Oh. Let's try to imagine Tama the naman, processes involved in the preparation and distribution of this cash. Suppose that the executive assistants or trusted personnel of Saldico, named Mark Tiksay and Paul Estrada, O bakit di mo pa wala pinapatawag yung dalawa na yan? Ang tagal nang nababanggit ng pangalan nila, di mo pa rin pinapatawag. Tapos ngayon, ibibida mo sila dyan sa plenaryo. Huwag ganoon. Senator Ping Lacson, magmumukha ko kayong siraulo sa sambayan ng Pilipino sa ginagawa nyo. Actually, di na kayo... Nasa normal pa ho ba kayong kaisipan sa mga ginagawa nyo na yan? Hindi nyo ho dapat sinasagot yung testimonya. Dapat winawasak nyo yung testimonya diyan mismo sa hearing. Bakit takot na takot kayong magpatawag ng hearing? Yun na muna sagutin nyo. Bakit takot na takot kayo? Ayaw na Malacanang ng hearing. Ayaw ni Martin Romualdez ng hearing. Anak ng tawa, paldo-paldo na naman. processed 500 million pesos a day, working 24/7, 365 days a year, including unloading, counting, repacking, loading, and delivering the money. This would take 5.5 years or mid-2028. Hindi pa sila tapos mag-deliver hanggang ngayon, Mr. President. If they started in 2023 or mid-2027, if they started as early as the second semester of 2022, when then Congressman Saldico took over the chairmanship of the House Appropriations Committee. Relatedly, one may still ask how such huge sums of money were physically collected and delivered to the residence of former Congressman Ko. To move this much wealth at a limit of 500 million pesos per day, you would need to make 1,610 deliveries to Saldico. Hindi ganun yan, Senator Ping. Hindi kayo ang para magsabi na napaka-imposible, physically impossible yung mga kaganapan na yan, okay? Ipatawag mo yung mga sundalo at pagsalitain mo sa Senado. Di ba? Mag-hearing tayo, anak ng toka. Yung mga gawa-gawang witness ni Risa Hontiveros, di umanong gawa-gawang witness ni Risa Hontiveros, ina-accommodate natin dyan. Di ba? Yung maya-maya, magbabaliktaran. Tapos ito, mga Marines, mga dating Marines. Diskumpyado ka. Yang naman na samboy ng Pilipino sa'yo. Ano, pagmamayarin yung Senado, ganon? Pagka gusto nyo lang, doon lang pwede. Pagka ayaw nyo, hindi. Nananawagan ng bawat isang Pilipino na mag-conduct kayo ng hearing. Hindi ba pwede sa ibang committee na lang? Huwag na sa Blue Ribbon. Dahil mabigat yung aligasyon. Yung presidente nating bangag, pinaparatangan na tumanggap ng maleta. Because Valle Verde 6 residence or somewhere else. Unloading, unpacking, repacking, reloading, and again delivering to different individual recipients. Even if they do it every single day of the year, it would take them 4.4 years to complete the 800 million peso deliveries, Mr. President. Hindi mo pwedeng sabihin sa amin yan na imposible yan dahil napakaraming pera. Hindi, lahat posible pagka may pera. Kahit isang araw, kaya nilang i-deliver lahat yan. Pagka isinakay sa dump truck yan at binagsak, tapos ang usapan. Kaya wag mong sabihin sa amin na yung duration na dapat ganun katagal ang gugugulin bago ma-deliver yan. Anak ng tokwa, sa budget nga na trabaho nila, ang daming nakakita. Paano pa pagka wala nang nakakakita? Di ba, ang daming tumitingin sa NEP, daming tumitingin sa GAA, pipirmahan pa ng presidente. Napapalusutan nila. Ano ba naman pagkahawak na nila yung pera, wala nang nakakakita kung paano nila tatrabahuin? Yung paggagawin mo imposible? Ano kasi raulo? President. We can only imagine the logistical nightmare involved in the magnitude of the operations of former Congressman Saldico. Ang nightmare, alam mo anong nightmare? Ang nightmare dito, Ping, ang nightmare dito, yung ma-implicate yung mga amo mo dito sa issue na to. Kasi balita namin, hindi lang daw ho mga politiko ang nabibigyan dyan. Marami nasa pribadong sektor, nakatanggap din ho ng pera na yan. Kaya pala, yung ibang mga businessman, nagsilobuhan yung kanilang mga ari-arian. Diba? Marami ka bang kaibigan, Ping? Hindi, tanong lang naman, huwag ka magalit. Marami ka bang kaibigan na nabigyan ng maleta? Hindi, tatanong lang naman ako, huwag ka magalit.
Pagmumukha ka na naman si Raulo niyan. By the way, following the joint narrative of the 18 security personnel, magkano ang natirang kickback kay Saldico? 0? Was he just a messenger? Nabanggit ng 18 security personnel sa kanilang affidavit na ang bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6, Pasig City ay naging bagsakan ng cash kung saan din ginagawa ni Mark Texay Pangit ng internet natin ngayon Oh. John Paul Estrada at iba pang empleyado ang pagbibilang at pag-impake ng mga ito sa iba't ibang lalagyan. Since former Congressman Saldico served as chairman of the House Appropriations Committee Pangit. 2025, his supposed influence and access to the national budget, assuming he exercised full and unlimited control, were during the period 2023 and 2020. Batawag ka ng hearing, Ping. Para hindi ka nagmumukha si Raulo dyan. Anak ng toka, mukha ka na... Patawag ka ng hearing, doon natin sila sabulin, doon natin sila i-cite in contempt pag nagsinungaling sila, di ba? Kasi ginagawa mo na yan, hindi natin sila, mapapahirapan, i-cite in contempt natin. Di ba? Patawag ka ng hearing, yun lang. Magpa-hearing ka. Ngayon, pagka meron talagang problema, ako mismo sasabi sa'yo, Ping, ano mo na yan, tawag dito, i-contempt mo na yan kasi nagsisinungaling. Makikita naman natin. Pero yung tipong uunahan ka pa mag-imbestiga nitong si Jessica Soho, laki kahihiyan nun yan mga kababayan. 24 or for a full 2 years. We are also saying here that 85 billion worth of paper bills were encashed Sa connection ba natin may problema? Ang pangit from our Teka bank lang, reserves over the years. According to a Pangit Bangko ang Sentral ng natin, Pilipinas, internet, the total physical cash in 2024, meaning the paper bills as well as coins that were currently held by the public and circulating in the economy, including those inside bank vaults, that year stood at 2.7 trillion pesos. Sa tingin ko, nag-ano na tong si Pink, nagano'n tawag dito, pinavalidate na niya yung testimonya ng mga ex-marine. At nagkalitaw-litaw, positive sir. Totoo kasi sinasabi nila. Sige, magpe-privilege speech na ako Para ika nga, dito pa lang, wasakin ko na yung mga argumento nila. That would mean that 400 billion or half of the 805 billion out of the 2.7 trillion pesos of physical cash of 114 Filipinos passed through a single Nangyari sa internet. individual, equivalent to around 15% of the total physical cash, both in circulation and those kept in all the bank vaults. Going back to the 805 billion pesos in totality, that was solely and exclusively at Saldico's disposal. And 2024. If we were to believe the 18 ex-soldiers, then those accumulated over the same period by personalities who are now facing plunder and other cases like the former DPW's officials, Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Bryce Hernandez, etc., contractors
etc., must be factored in to compute the aggregate total of absconded monies from the 2023 to 2024 GAAs. I raise this question to ensure that the testimonies withstand established facts and logic before we even invite them to testify before the Senate Blue Ribbon Committee. Imbestigaan mo, anak ng toko. Ano nga lang eh. Yung magkaroon lang ng chismis nga lang, iniimbestigahan nyo. Di ba? Yung kay Pastor Kibuloy, kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, imbestiga kayo ng imbestiga. Tapos magkalitaw-litaw yung mga witness ni Risa ay magbabaliktaran. Ito, mga ex-marine ang pinag-uusapan natin, bakit takot na takot ka? Pray tell, Mr. President, if their statements appear to be demonstratively false and physically impossible to accomplish, wouldn't convening a hearing effectively validate and dignify this information? That is my question. Thank Walang yagba tong shipping. Walang yagba. Duwag. Saan malaging duwag? O, punta na ho tayo dito sa ating presidenting Bangag. Magka-rhyme si duwag tsaka si Bangag. O, ito na ho. Kaya ano tayo? Kay Bangag naman. Game. Sunday. Report to ito. Report. And Kakapasok lang. Mainit na mainit. Breaking news. O, ang magre-report sa atin ngayon dito sa video na to. Kakapasok lang. Bugs. Kakapasok lang. O, ito na ho si Pinky. Ay, ito si Marcos Jr. We are hoping that that will be the last of it. But of course, we are continuing to monitor yung ating mga embassy, lahat ng mga attest Yung? natin ay patuloy na umiikot at kinokontak yung ating mga Filipino workers sa iba't ibang lugar. At dahil ito ay hindi madaling gawin dahil as you know, patuloy ang pagbobomba ng mga area na ito. At nagsasagutan na. Binobomba sila ng Israel. Ang Iran, binobomba ng Israel at saka ng US. Pero kung ang ginawa natin dyan, pagka umpisa ng bakbakan, inayos na natin. Alam na natin na palala na yan. Hindi na ano yan. Palala na talaga sitwasyon dyan. Pero kung na tayo, wala nang voluntary, mandatory repatriation ang ginawa nitong si Bangag, di ba? O ngayon, naipit yung mga kababayan nating OFW dyan. Sino may kasalanan? O, dahil ba sa pagiging mahusay ng pamahalaan? O, kayo na humbala lang umus ka dyan. Ang Iran naman ay sumasagot at kung saan-saan na, dumawak na ang mga area na tinatamaan ng mga missile, ng mga bomba ng Iran. At yung mga sinasabi nating hindi apektado noon, medyo tinamaan na ngayon. And that is why we meron tayong mga pinaplano dapat na mga ruta kung saan natin mailabas ang ating mga kababayan, mga foreign overseas workers. Ngunit yung mga rutang yan ay sumara na dahil nung una, hindi naman sila binobomba. Ngayon, binobomba na. So, kaya very, very fluid ang situation. Kaya patuloy namin monitor. We are in continuous contact, constant contact with our labor attaché, of course, our ambassadors, our labor attachés, and our defense attachés para malaman kung ano ba ang sitwasyon. Unang-una, meron na tayong mga request na for repatriation. Halo-halo ito. Meron dito yung talagang pauwi na, natapos na ang kanilang trabaho, natapos na ang kanilang kontrata, pauwi na dapat sila talaga. Yung basically, dahil nagsara lahat ng airport, walang lumilipad na eroplano, na-stranded sila. At yung isang grupo naman ay yung mga tiga doon na gustong lumabas at umalis doon sa danger area. So as of early this morning, 10 ang gusto magpa-repatriate from Iran. Ang pinakamarami from Israel, 297, 22 from Jordan, 231 from Bahrain, 586 from Dubai, 270 Yan ang ating reporter, the reporter president, di ba? from Abu Dhabi. All together, that's 1,416 Filipino nationals who would like to have requested repatriation. Ito ngayon ang problema.
Ang problema, walang lumilipad na eroplano. At yung mga airport ay tinatamaan na. We have heard reports of attacks on different airports around the region. Generally this is by Iran. Yung mga tumulong sa Amerika at yung mga bansa na tumulong sa Amerika ay inaatake ngayon ng Iran as retaliatory strikes. Kaya very fluid ang situation. Ang assessment namin is delikado siguro magpalipad. Kahit na kaya nating magkumuha ng eroplano at ipasok, wala tayong magagawa. Dahil, number one, the airports are closed. There are all no-fly zones. This is a combat area. And ang kinakatakutan ko sa lahat ay yung nangyari, I'm sure na nabalitaan ninyo lahat, 3 fighter jet ng Amerikano ay pinabagsak ng Kuwait by mistake. So, kung commercial airline, baka magkamali din at baka they will attack it by mistake. So that's what we are worried about. So siguro yung pagpalipad ay hindi muna natin gagawin. Ngayon, by land, meron mga option na nagsasabing by land. Yun din ay delikado din. Dahil kung magkaroon ng friendly fire incident, alam mo pagka may putukan, it is an active combat zone. Pag nakakita ka ng maraming sasakyan, baka bombahin yun. Because they will misidentify it as some hostile movement. So that is also dangerous. Although that will be the best option that we will have in the immediate future. Dahil nga kinakatakutan pa natin yung pagpalipad. So ang advice na binibigay natin sa ating mga kababayan ay maghanap kayo ng safe place at doon kayo muna at you stay there and you stay in a safe place and stay indoors and stay away from areas of danger. Sa ngayon, we have the most dangerous area for our people right now would be Israel. Dahil tuloy-tuloy ang attack sa Israel. But the situation is Israel, dahil sanay sila sa gera, marami silang mga bomb shelter na pwedeng pagtaguan. At yun ang naging advice namin sa ating mga kababayan, doon muna kayo. Para maging mas maginhawa para sa kanila, kumuha tayo ng nakipag-usap tayo sa mga iba't ibang hotel na malapit doon sa bomb shelter, na doon sila muna pumunta, doon sila muna, at pagka may air raid alarm, tumakbo muna sila sa bomb shelter. And that is the advice we have given to our nationals in Israel and also our nationals everywhere else. Na if you are in a safe place, kung malayo naman kayo, just stay put and be safe. And we will slowly try to find ways. For those who want to be repatriated, we will find ways to get you out safely. And that is the key thing here. Pinakauna nating tinitignan ay dapat ligtas sila, hindi sila magka-problema, hindi sila ma-attack dahil sa misidentification, dahil nga tuloy-tuloy ang pagbomba, missile attacks, drone attacks, and we already have seen friendly fire incidents in the past day. So kailangan natin bantayan yon. So right now, safety first for our people, and they are in constant contact with our embassy staff, both and the families of those who are working and living in the Gulf countries. Meron silang hotline with the Department of Migrant Workers and also with the DFA para maitanong naman nila kung anong kalagayan ng kanilang mga kamag-anak. The other thing is yung contact, may telepono pa.
so they can actually call their own their relatives or their friends and see if they are okay. And kung kailangan, kung wala silang makontak, yung mga kamag-anak nila ang magsasabi sa atin na delikado yung mga tao natin in this place, pwede niyong puntahan at dalhin ninyo sa safe place. So, in general, that is the situation right now. We are, of course, on 24/7 alert. The embassies and all our foreign posts have given the hotline numbers and all the other modes of contact. But essentially, ang advice natin sa kanila, shelter in place and follow the host government's advice. Yun ang magiging pinakamahalagang impormasyon dito ay kung anong sabihin ng ating ng mga local authorities. Kaya mabuti naman dahil napakarami nating kababayan doon, marami tayong contact point sa mga gobyerno sa iba't ibang bansa kung saan nandoon ng may OFW na Pilipino. So, ang ginagawa natin, sila ang tinatanong natin. Sila ang may pinakamagandang impormasyon na makapagsabi sa atin, safe na ilabas ninyo na, i-evacuate nyo na yung mga tao ninyo. And what means of evacuation that will be, and where, kung saan idadaan, ang ating mga kababayan para sila ay malagay muna sa safe place at eventually maiuwi dito sa Pilipinas. So these are the plans that we have to in place. Maglalagay na sana tayo ng mga quick response team doon sa mga crossing area. Pero kagaya ng nasabi ko, yung mga crossing area, kung maalala ninyo, halimbawa, remember when the Hamas attack was done in Gaza, dinaan natin sila sa Rafah crossing, nagpunta sila sa Egypt. Ngayon, ang karamihan ng mga Pilipino in Israel are in Tel Aviv. Malayo na yun sa Rafah crossing. So we have to find other ways. So sa ngayon, we are depending on the advice that will be given to us by the local authorities in the place where our nationals, where our people are. And that is what we are hoping we will be able to determine, to assess when it is safe for us to. We already are collecting assets, mga bus, mga sasakyan. We are already collecting those assets para pagbigyan tayo ng kahit counting window, sabihin, meron kayong 3 oras, ready na tayo para mailabas na kagad sila. O yung mga kababayan natin, there's another thing that we're doing. Yung mga kababayan natin, mga workers natin na nasa areas kagaya ng mga oil refineries sa Saudi. Oil refineries have now become a target. Maraming Pilipino doon. So in the other places that are danger areas where there are plenty of Filipinos, linalabas din natin sila doon to bring them to a safer place. So yun ang ating ginagawa for now within the area. Mahirap pa talagang pumasok at lumabas doon sa area na ngayon. Dahil ang lumilipad lang ngayon ay ang mga fighter jet at saka drone at saka missile. Kaya it's not a place that you would want to put in a civilian aircraft to take out our nationals. But as I said, the situation is changing by the minute, by the hour. Kaya we just have to be in very good and close contact with the local authorities so that they can give us. But we are also talking to our friends in the United States, our friends in Israel, so that they can give us an idea. Hindi sila magsasabi kung ano yung gagawin nila, pero they can give us advice. Huwag kayong munang papasok dito sa lugar na ito dahil magulo pa dyan. Huwag kayong papasok. O dito, medyo safe na dito, etc. So, talagang dating parang nagtatrabaho itong sa Bangag eh. Yan naman ang ano ho sa kanya. Yan naman ang malupit dito kay Bangag. Talagang kaya niyang ipakita na nagtatrabaho siya
kahit na wala siyang ginagawa. Yan ang gift niya. Gift po ni Marcos Jr. yan. Lahat ng ating kayang kausapin para magbigay ng impormasyon sa atin para naman maging safe ang ating mga kababayan ay ating ginagawa. The other aspect that we met about today was about the economic impact that this will have on us. As you can imagine, the prices of oil have already taken a adjustment upwards. It went all the way up to 82 pesos. I'm sorry, $82 initial shock. Pero they closed out at 76.50. So nag-adjust na pababa. So that is expected. First of all, let me assure everyone that we have sufficient supply of oil. Meron tayong stockpile that are approximately 50 to 60 days in terms of gasoline, in terms of fuel oil, and in terms of kerosene. So that is let me immediately Ano ho yan? Isa sa mga epekto ng paggamit ng Coca-Cola sa utak. Yung yung pagsasalita mo ay nauutal-utal ka. Yung mga ano ho na yan, yung mga sign na yan, hindi ho pwedeng ikaila ni Marcos Jr. Kaya mo pa hanggang sa ngayong mga panahon na to, di pa rin siya nagpapapulburuntes. Kasi lilitaw na malaki ho talaga ang problema niya pagdating siya ipinagbabawal na droga. Magpapulburuntes ka, ikaw naman Ping Lacson, magpahiring ka, di ba? Para yung serbisyo nyo sa sambay ng Pilipino hindi napupulaan. Si Ping Lacson kasi masyadong obvious na meron siyang kinakatigan dito sa issue ng mga manumalyang flood control. Best friend niya si Martin Romualdez Di ba kita yung si Marcos Jr. Kaalyansa niya nung nagdaang eleksyon. Kaya kitang-kita ho natin ang pagiging bias na Senado ngayong mga panahon na to. Allay the fears of everyone that our supply of oil-derived product oil products, oil-derived product, even fertilizer is something that we had to look at. And we have sufficient supply. Marami na ng mga pwedeng pagkakitaan itong mga magnanakaw na to. Solved na naman, paldo-paldo na naman. Kung iba nakikita kong krisis siya ang nangyayari na yan sa gitnang silangan, yung ibang mga magnanakaw, kagaya nitong pamilya Marcos, nakakakita na naman ho sila ng oportunidad para meron pa ni bagong pagkakitaan. Let me look at the precise numbers. For our stockpiles are diesel, we have 50 and a half days. Fuel oil is 51 and a half days. Gasoline is 51 and a half days. Kerosene, we have 67 and a half days. Jet fuel, A1 jet fuel is 58 days. LPG is 29 days. So we are okay for that period of time. Ngayon, to further provide the supplies of these oil products, ay yung ating mga pinagkukuhanan ng ating mga iba't ibang oil products ay meron din silang stockpile. So, hindi pa yun, hindi nalabas, hindi pa nila ina-export. So that is another potential supply for us. However, we must be very clear that if you are a country that is holding a stockpile of oil products, you will export as little of it as possible so that you keep your own stockpile high while this crisis is going on, while we do not know what is going to happen. However, beyond that, of course, there will be a great effect on the oil prices that we are facing here. We have already seen the reaction on oil products, sa crudo, sa gasolina, sa LPG, at naramdaman na kaagad, and that's again expected. So we have put together some scenarios. We cannot know
We have heard many estimates kung gaano katagal ito. Ang naririnig natin coming out of the United States is 4 to 5 weeks. Hopefully, it will be less. And hopefully, before the 4 to 5 weeks, the level of intensity of the fighting will come down. In other words, the commerce will proceed in a Hirap, more no? or less normal way. Hirap na, Brad. Yung talagang pilit na pilit ho siya sa pagsasalita niya eh. Kayo ba naman, di ba? Ang ano niya, ika nga yung epekto ho niyan sa katawan, sa utak ay talagang napakatindi. Number one. And secondly, that the oil production will start to normalize. And hopefully, of course, this is our hope, sooner rather than later, that this will happen. However, in the scenario that Dubai crude it comes between between $80 and $90 per barrel, and this lasts for 2 months, we have identified and assuming that Iran exports continue, although I don't think that that is a fair assumption anymore, because that's going to be the first place that people will the attacks will occur. So the response of the government, some of the interventions that we are thinking about, is to have targeted fuel subsidies to the affected area, to the affected sectors, such as the transport sector, the agri-sector. The agri-sector comes into play because fertilizer is a petroleum derivative that comes from the oil, and for fisher folk. As soon as oil prices breach $80 per barrel, meron na tayong gagawin, and we will use several of the funds. We will use the funds. For example, we will use the Pantawid Pasada program and the subsidy for farmers and fisher folk. We are also trying to look at the possibility of easing the transport cost burden to the to workers, for the traveling public, providing maybe no fare bus rides along major routes, and maybe to hold fares down on the transport, our public transport facilities. And of course, we are now going to look for whatever subsidies we will need to provide, so that hindi naman masyadong maramdaman ng working public ang pangyayaring ito. There is also a proposal that we will examine further. I am going to talk to the leaders in both the House and in the Senate to maybe, this is not yet a sure thing, but this is something that we are discussing, and it could be helpful, is to give me, the President, the authority to reduce excise tax on petroleum products should Dubai crude exceed $80 per barrel. And that wala pa tayo doon. But if in case that happens, then maybe this is something that we will have to, this is one tool that we will have to have. So I will discuss it with the leadership of Congress, and to see, it is going to be an emergency measure. It is not going to be a permanent measure. It will be something that we will dispose of as soon as the crisis is over. And there has been a coordination between the Department of Energy and the oil companies that whatever price increases they are going to institute, that they be done in a staggered manner. Wag bigla, para hindi naman biglang tataas ang presyo ng petroleum products ng langis. Ito ay yung mga produkto na ginagamit ng taong bayan ay dahan-dahan lang paaakyatin. And that will hopefully become a little bit less less of a problem to the working public.
The other area that we looked into are what will be the effect on the remittances, because this is something that will affect the families of those that are remitting funds to from our workers in this part of the world. Karamihan ng remittances natin ay talaga diyan galing. Yan ang pinakamalaking working group natin na nandun. Hindi nila kasama ang pamilya nila kung hindi nagre-remit ng pera dito sa Pilipinas. It's a bit of a mixed bag in the sense that the remittances, again, it's very, very hard to make an estimate. Right now, most of these places, I would estimate, Sec Hans, would you estimate how many of the workers that are in the Gulf countries are presently working normally? Just a rough I estimate. would say a substantial number, maybe around 80-85%, Mr. President. That's what I'm getting. More or less 80 to 85%, sinasabi nila, ang report nila sa amin, nagtatrabaho pa rin sila, na pumapasok pa rin sila. Kung hindi sila makapasok, meron silang mga work from home. So yun ang yun ang naging effect doon sa workforce natin sa iba't ibang lugar. The other effect of the other statistic which will have an effect on remittances is going to be the exchange rate between the dollar and the peso. So we will just have to watch that very, very closely and to see what the effects are. That's why tawag ko mixed bag, halo-halo talaga. May aakyat, may bababa. Kasi kung umakyat ang peso, lumalaki ang remittance. Pero kung bababa naman, ang actual na dolyar na pinapadala dito, di bababa. We don't know where that balance is going to end as of now. So we are watching it very closely. And for those who are interested, there is some sensitivity analysis that we have done what the effect is per $1 of per barrel cost will be, and what the effects will be on inflation, what the effects with the debt is here. Sec Arce has provided us with some numbers, but these are very rough estimates on how it will affect the economy. So right now, again, the problem that we have is that it is a very fluid situation. Now it's a very volatile situation. The information that we are receiving is limited, as you can imagine, as it is a war zone right now. And so we have prioritized, of course, the safety of our people who are in the war zone. Number one, that's always the number one priority. And secondly, after that, what the effects will be to the working public here in the Philippines, and what are the interventions that the government can take up, which I have laid out for you in a general sense. So we will have more detail. I think each of the departments will, as we find out more, which of the departments all the departments will be able to give you a more detailed analysis of what we have. But again, please understand that itong mga numero na sinasabi natin ay hindi pa tayo nakakatiyak dahil hindi natin nalalaman kung gaano katagal pa na mangyayari ito, gaano katagal pa bago babalik, gaano katagal pa yung presyo ng langis, ay wala tayong control, as you well know, paano ang galaw niyan, saan pupunta yan. Kasama na rin dyan kung anong level ng dolyar. Yung peso naman di gumagalaw as of now, pero ang dolyar, Ayun na nga mga kababayan, binobola na ho tayo nitong si Bangag. Dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.